Grade 5. Purihin ninyo, Panginoon. Purihin ninyo o ninyong lingkod ng Panginoon. Purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon mula sa panahong ito at magpakailanman. Mula sa sikat ng araw hanggang sa pag-ibog ngayon, ang pangalan ng Panginoon ay purihin. Purihin ng Diyos pagkat muli tayong pinagaloob para sa pagkakataon sa malaking karangalan siya ay pagkikuran sa mga oras na ito. Ituon po natin ating mga puso at isipan sa ating paglilingkod at pagpuri sa Kanya. Ang bawat bahagi po na ang ating pagtatawag paglilingkod ay magpapatuloy at ang mga muna sa bawat bahagi ito ay ating makikita sa ating tingin. Pagpalain tayo ng ating buong kahipan.
ng Diyos sa mga ito ay pwede mapasalamat sa inyo sapagkat sa katutuan ng pamili ng pagsama-sama ng katutuan ng kapatid sa mga pagkakaroon ng Diyos na wala kami sa aming pag-aaral ng Diyos. Nawa ang hari ng pagkakaroon at pagkakaroon ng pagkakaroon ang aming pagkakaroon. Kung mayroon kayong Biblia, atin pong buksan sa Mateo 24, talatang 30. Ito po ang sinabi. Subalit, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Pagkalain po ang mga talatang ito, ay tayo po ay umuwi sa nalaman. So maraming salamat sa inyong mga pagtuloy sa aming mga panalangin. Patawad po sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming kapatiran sa Diyos.
ating kinalagaan ng Panginoon upang maghayag ng kanyang kapagihan, ihayag ang kadakilaan, ihayag kung gaano tayo kamahal ng Panginoon ay walang iba kundi ang isa sa ating mga matatanda sa Iglesia, si Brother Julio Buenaventura. Ating pong ibigay ating pagkakaisa, pakikinig ng pabalita ng Diyos.
Magandang umaga sa inyo lahat, mga kapatid. At happy Sabbath po. Sa umaga nito, mga kapatid, ay sinasalamatan ang nagbigay awitan sa ating pamilya. Alam niyo mga kapatid, ay kung saan tumayo. Sapagkat talagang totoo na maganda ang mga mensahe na awit na ibigay sa atin ng Señor. Kaya ako'y napapasalamat sa kanila sapagkat ating napakinggan ang magandang mensahe na baboy sa ating Panginoon. Siguro sa inyo marahil ang iba sa inyo ay kuya, ako mga kapatid, nung ako ay nag-aaral ng ating dadalhin ngayong umaga. Ako po ay hindi talaga pag-aaral dahil masinay. May hindi kagabi. Ang iba na sa inyo siguro ay kuya, na dahil lang sa ingay kagabi ay hindi kakaganda tayo na po. Alam niyo mga kapatid, may kwento ang kapatid namin na sabi niya nung sila ay sumamba. At ito kapatid na ito ay kilala nila talaga. Pagka hindi nila paborito ang speaker, mahina ang speaker, ito po talaga ang sabi niya, natutulog siya mga kapatid. Natutulog siya kasi hindi niya talaga gusto ang speaker. At itong dalawang kaibigan na ito ay pumasok at nakita niya at sabi niya, siguro si kapatid, natutulog naman ito. At tinuro niya, hindi kapisanan ng isang kapatid. Ang sabi niya, ano ba ang ginagawa ng kapatid natin na kayo po? Ang sabi niya, nananalangin. Nung tinanong ng kapatid, nananalangin niya. Pero kanina pa yan, bakit hindi pa natapos-tapos ang kanyang panalangin mga kapatid? At nagtitigan ng kapatid na isa, ang sabi niya, mukha yata natutulog na. Tingnan mo. Ang sabi hindi, nananalangin niya. Tingnan mo, umiiyak kapatid sa akin. Nung tinignan mabuti, hindi pala umiiyak, hindi naglalaway na ang ating kapatid. Iyak. Kaya yung kapatid na yun, bagaman yung kapatid lamang na dalawa na nakita sa kanya, ang ginawa niya, huwag niya sabi niya, huwag niya sasabihin ang aking ginawa. Sa susunod, kahit hindi makaling ni speaker, ay hindi na ako matutulog. Nagkaroon siya ng araw ng leksyon sa pagkakataon ng mga kapatid. Kaya hindi mo natin sa umagang ito mga kapatid, ay nais kong pag-aralan natin ang isang topic na mahusay sa simula, mahina sa pagtatapos. Yan po ang ating pag-aralan natin sa umagang ito. Tulad nga po ng binasa na natin sa kapatid, yung Ibraga ang Lulun, ay ganito po ang pagkapapanggit sa Mateo 13, ay 24 kapitulo 13. Natapat ang matid hanggang sa wakas ay siyang makalimutan. Mga kapatid, alam ko ang bawat isa sa atin ay talagang nagtitis. Nagtitis ang bawat isa sa atin upang ating madama na ang tunay na paglilingkod kung walang pagtitis ay wala po tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat ang isang lingkod ng Diyos kung may pagtitis ay mayroon ginhawa ng mga kapatid. Kaya ang ating ang sabi nga po, mabuti ang nagsisimula sa isang proyekto. Kahit mahirap ito ay mabuti kung ito ay patuloy natin tinatapos ng mga kapatid. Kaya sa isang atleta o sa laman ng takwan ng mga kapatid, kinakailangan talaga ay mag-ensayo ng mabuti mga kapatid. Sapagkat pag dumating na ang takdan, kayo ay sasabak ng salabanan. Kinakailangan pagputok ng barangay sa baga. Kasi mga kapatid na nakapanood ako ng kapanahon na mainit mga Olympic. Kapag ikaw ay nauna sa pagputok ng barangay, ikaw po ay meron warning. At kapag ikaw ay ganun pa ang ginawa mo, ikaw ay maaaring
aalisin ka na at ako niyo. Yung napakasakit kung ikaw ay maalis na walang kararamdaman. Samantalang ito ay pinagsayuhan ng matagal na kapatid. Ganun po mga kapatid, ay ang takbuhan ay hindi naman doon sa matuloy o mabilis ayon sa Ecclesiastes, kung ating mapatay mga kapatid, ay ganito po ang pagkakabanggit sa Ecclesiastes 9, talatang 11. Kapitulo 9, talatang 11. Ganito po ang pagkakabanggit mga kapatid. Ang sabi po dito, ako'y bumalik at nakita ko sa ilalim ng araw na ang pag-uunan ay hindi sa mga matuloy. Ni ang pagbabaka man ay sa mga malakas. Ni ang sa mga pantas man ang tinapay. Ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong naguunawa. Ni ang kalooban ay sa mga taong matalino. Kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. Tayo po ay walang katiyakan ang mangyayari sa atin. Kaya hindi po sa matuloy po ikaw ay talagang magaling ay umaasa ka na doon, hindi po gano'n ang makakapagiging po sa talaga nito mga kapatid. Ang binabanggit dito mga kapatid ay yung meron kang tiyaga, pagsisikap. Kasi pag wala kang pagsisikap, pag dumating ang panahon ng ating kamalata na tayo ay kukunin ng Diyos kung ano po ang yung ginawa ay yung tayo ahatulan ng kapatid. Tulad po ng isang pagod. No? Ang isang pagod, kung makikita natin, mapapansin natin mga kapatid, ano po ang ginagawa ng pagod? Ito po ay hindi po natin kaya ang kanyang pagbihirang pagtsatsaga. Maaaring talunin niya po nino. No? Maaaring talunin niya po nino na siya po talaga ay may lakas. Mabilis lumakbo at matibay. Pero mga kapatid, siya naman ay madalas magpahinga. Pag dumating ang mga pagsubok at mahal ang kanyang katahakin, siya po ay talaga hindi sumusuko agad ang isang konyo. Pero ang pagod, hindi po ito sumusuko. Patuloy siya maglalakbay hanggang sa siya ay makarating sa kanyang pinislan. Kaya ang sabi dito mga kapatid, sinulat sa Hebreo, Hebreo 12, talata mo, na ganito po ang pagkakabanggit, mga kapatid. Hebreo 12, talata mo, ganito po ang sinasabi dito. Kaya yaman na pupupok tayo ng makapal na bilang ng mga taksi. Itabi naman walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pinipigil natin at ating takbuhin. May pagtitiis ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Tayo po ay napapaligiran ng maraming taksi. Kaya ano po ang dapat natin gawin? Ayon po sa talata, iwanan po natin ang ating mga ginagawa ng napagkakakala. Marahil din tayo nakikita ng ating mga kapatid sa ating mga ginagawa. Subalit nakikita naman tayo ng Diyos. Di po ba, mga kapatid? Nakikita tayo ng Diyos na naman sekreto ang mayroon tayo. Ay wala po tayo na itatago sa ating Panginoon. Maaaring itatago. Ay sekreto natin ang mga bagay na ito. Sa Diyos, hindi po natin ito magbago. Kinakailangan daw ay takbuhin natin, may pagtsatsaga, may pagtitiis. Sapagkat ang sabi dito, ang takbuhin na ito, ating sinalihan, ay ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Na dapat natin takbuhin ito at ilagay natin gamit sa ating harapan. Kaya mga kapatid, sa edukasyon, mapapansin natin na ang ating mga anak, tayo mga bata pa, tayo nagtutuwa ng mga aral. Ganun din man tayo mga magulang, na ang ating mga anak ay pinaaral natin mula elementary hanggang matapos
yung high school. At sila po ay tuwang-tuwa, mga kapatid, pag sila po ay nakakanap na ng diploma o certificate bilang katunayan na natapos nila ang high school. Ngunit ang problema, mga kapatid, pagdating pagkuha ng kurso ng mga anak. Tulad ko, ako hindi ko ako nakatapos ng high school. Kaya ito na mga problema, mga kapatid, ang pagkuha ng kurso ng ating mga anak. Karamihan ng mga kapatid, kulang sa salapi. At minsan natin mga anak o ang mga kabataan ay talagang minsan ay walang interes sa pag-aaral. Pero naman ipapaaral pero walang interes sa kanilang pag-aaral at pag-aaral na. At ang iba mga kapatid ay maagang nag-aasawa. At marami pang iba mga kapatid. Marami pang iba ang mga problema kaya ang ating mga anak ay hindi napag-aaral. Dati sa iglesia, ngayong taon ay natapos na naman. Ito po ang huling sabat. Ito ang huling sabat sa taong 2010 at tayo sa sunod ng Sabado ay 2011 na po. Kaya dito mga kapatid, sa iglesia, sa iglesia ay maraming nagpapanukala na papasahin nila ang Biblia, buhang Hinisi hanggang Apokalipsis sa loob ng isang taon. Ako minsan nakapanagala ko ng mga kapatid, pero ako nalulungkot sapagkat hindi ko natapos sa pagkakalayan ng Biblia. Ganun pa nangyayari sa atin. Unang upang pa lamang tayo ay ibo sa pagbabasa. Pero pag pumasok na ang problema at suliranin, nakakalimutan po natin pag-aaral ang Biblia. Nakakalimutan na po natin na dahilan sa ating mga sangkatutak na problema na dumating sa ating buhay ay hindi na po natin nakakayang panahon ng Biblia sapagkat dahil ang sarang problema. Kaya mga kapatid, dito, kasi tayo mga Pilipino ay mayroong makulay na salita. Makulay na salita na ganito ang sakit. Ano po yung sakit na tinatawag na hinasibulo? Alam niyo po kapatid, ang isang tao na nanigayyo, pag nahagisan ang isang tuyong damo, at pag naipan ng hangin, konting hangin, ayun yung nasusunod. At pagkakaroon ng bilyan, at pagkalimip na, ay talagang makikita mo talagang napakainit ito ang nakakasako. At hanggang doon lamang po yun. O doon po ang tinatawag na hinasibulo. Kung titingnan po natin, pagkatapos ng suno ay magiging alpo at titigilan ng hangin po sa yung po ang isa sa mga sakit natin mga Pilipino, yung tinatawag na hinasibulo. Alam niyo mga kapatid, sa Biblia, mayroong mga halimbawa na mga nagsimula at natapos. Ilang bahagi lang po ang aking kabahagi sa inyo na aking natagpuan sa Biblia na sila po ay nagtatapos nagsisimula ng mabuti at nagtatapos na mahina. Ganon din naman ang nagsisimula ng mahina ngunit nagtatapos na mabuti. Kung titingnan natin, si Samson po, kung titingnan natin ang hukom, ay ganito po ang papakabanggit sa hukom 35. Hukom 35, na ganito po ang papakabanggit dito sa hukom 30 talatang 5. Ang sabi dito. Ang sabi dito, sapagkat narito ikaw ay magbibihi at mananganak ng isang lalaki at walang pag-ahit na daraan sa kanyang ulo. Sapagkat ang bata ay magiging nasiril sa Diyos mula sa tiyan ng kanyang pagsimula.
ililigtas ang Israel sa kamay ng mga Palestino. Ano po ang sabi doon sa ina ni Samson? Siya ay gagawin at siya ay mga anak at ang kanyang pangalan ay Samson at ililigtas niya ang bayan ng Israel o ang Israel sa mga Palestino. Ngunit ano po ang naging kahinaan ng Samson? Dito naman sa 60 ng hukong, talatang 30. Tingnan natin kung ano po ang kahinaan ni Samson sa kanyang bulit sandali ng kanyang buhay. 16 talatang 30 ng Samuel. Hukong pala. 30, talatang 16, kapitulo 16, talatang 30. Ganito po ang pagkakakamit noong muling panahon, kapanahonan ni Samson. Ang sabi po dito, at sinabi ni Samson, mamamatay daw akong kasama ng mga Palestino. At inubos niya ang kanyang buong lakas at ang bahay ay bumagsak sa mga pangulo at ang buong bayan ay nandoon sa loob. Sa gayon ay namatay ang kanyang pinatay. At na kanyang pinatay sa kanyang kamatayan ay higit sa pinatay niya sa kanyang kabuhay. Mapapansin niyo mga kapatid, hindi maganda ang kanyang kawasan sa kanyang kabuhay. Kasi mga kapatid, nung ako po ay bata pa at mahilig po ako sa maluwag ng mga pelikula. Pag namatay ang bida, hindi po ako masaya. Kaya parang tulad ng isang na talagang hindi talaga masaya ang pagkamatay ni Samson. Pagkamat napatay niya yung Palestino na kanyang mga kakagawa. Pero si Samson naman ay kasama. Sino pa mga kapatid? Si Saul. Si Saul po ay umati babasahin ng Samuel. Puno Samuel, talatang 10, kapitulo 10, talatang 1. Ay ano po ang pagkakabanggit ng si Samuel, anak si Saul ay mahirap sa no? Samuel, talatang 10, talatang 1, mga kapatid. Sabi dito, nang magkakayo, kinuha ni Samuel ang sidlan ng hangin at ibinuhos sa ulo niya. At tinangkan niya siya at sinabi, hindi ba ang Panginoon ang nagpahit sa iyo ng langis upang maging prisipi ka sa kanyang anak? Binuhos ang ulo ng Panginoon si David. At siya David, mga kapatid, kung sa simula ay talagang napakabuting halit. Pero titignan po natin yung pangyayari kung siya po ay sa kanyang kamatayan. Titignan po natin kung ano po ang kalagayan nung siya po ay nagkaroon na ng kamatayan. Samuel 35, talata 5, mga kapatid. Yung talatang 5. Ang sabi po dito, sa 4 para 4, nang magkain sinabi ni Saul sa kanyang tagalan ng sandata, bunutin mo ang iyong taba at palagpasan mo ako ngayon. Bakit dumating ang mga hindi tuloy ito at ako'y palagpasan at ako'y kanilang pahirapan, ngunit ayaw ng kanyang tagalan ng sandata sapagkat siya'y tuturong matakot. Pero inuwa din Saul ang kanyang taba at napakagwal sa kanyang sarili. Nakakalungkot mga kapatid ang nangyari. Ito kaya ng Saul. Siya po ay nang pakamatay. Bakit? Ayaw niya siyang pahirapan ng kanyang kaaway.
No? Kaya ang ginawa ni Saul, para ay hindi na siya mapatay ng kanyang kalaban, ay ano po, inunod niya ang kanyang sandata at mismo sinaksak ang kanyang sarili. At dahil sa takot ng kagadala ng sandata niya, ay ganoon din ang kanyang ginawa mga kapatid sa sunod na talata. Ang sabi dito, at nang makita ng kanyang kagadala ng sandata na si Saul ay patay, siya naman ay nagpakabuwal sa katitabang at nagpakamagal kasama. Ito mga kapatid, ang isa sa mga mahusay sa kanisa, subalit ang namin ay sino ba mga kapatid? Si Abraham. Si Abraham po ay isa sa ama ng pananampalataya na sumunod sa ating Panginoon. Ano ba nangyari nung mamatay si Abraham? Nung mamatay si Abraham, ay ating ibabasahin para malaman natin kung ano ba yung kalagayan ni Abraham nung siya ay mamatay samantalang siya ay sumunod at tinatawag na itong tinagurihan na itong ama ng pananampalataya mga kapatid. Kaya kung babasahin natin ang Genesis 25, talata ng 8, ay titignan po natin kung ano ang kalagayan ng kamatayan ni Abraham mga kapatid. Genesis 25, talata ng 8. Ang sabi ko dito, talatang 8, Genesis, talatang 8. Sabi ko dito, at nalagot ang hininga ni Abraham at kamatay sa mabuting katandaan. Papansinin po namin. Ang sabi dito, katandaan, matanda, at puspos ng katawan at nakalaki sa kanyang bayan. Iba naman, napakaganda yung pamatayan. Kung tayo ay isimula sa pinakamabuti hanggang matapos ang ating paglilip sa Diyos na pinakamabuti. Isa pa mga kapatid, si Pablo, ito naman makaligkaranaman ito. Si Pablo mga kapatid ay isa po ito sa kakausik ng mga mananampalataya sa ating Panginoon. Kinakatakutan po ito si Pablo. Kapag ikaw ay nakasala at nahuli ka sa minigod ka ng dinaan ng Diyos, ikaw ano kung gagawin sa'yo? Parang ikaw ay patayin. No? Pero kung ano ang nangyari si Pablo? Si Pablo po ay nagingkot ng isang pamilyang misyonero sa Panginoon. Hindi ko po alam na masaya ng bata ang mataya dito ni Pablo. Pero mapapansin natin mga kapatid na si Pablo ay ginawa niya ang lahat na pagkikilo para maibalik ang dating pananampalataya na pinagsak. Kaya napakarami talaga ngayon ang napagalakbay Kristiyano na nagtatapos at iniwan ang unang pag-ibig. Kung babasahin natin sa Apokalipsis, unang pag-ibig ang Apokalipsis 4 ay doon sa talata 4. Na ganito rin po ang pagkakaroon ng dito. Diyos, 4. Ang sabi ko dito, ngunit meron akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Ano po ang ibig sabihin? Pagkinin mo natin ang talata na ang unang pag-ibig talaga natin ay dapat sa Panginoon. Kasi tayo ang unang inibig ng Diyos, dapat napasan po natin ito na tayo ibigin ng ating Panginoon Diyos bilang isang Diyos na mayroong pag-ibig sa bawat atin. Kaya mga kapatid, ito ang sabi nito mga kapatid, ito sapagkat ang sumusunod, ang sabi, sapagkat sumusunod sila sa Diyos sa sarili nilang lahat. Mga kapatid, kapag ginawa natin ito, ang ating pinakamaliit na lahat, ay ano po mangyayari sa atin? Bilang isang tao, tayo po ay
ay tayo ay patungo sa pagkalit. Sinabi nga po ni King Garrison dito sa aking nabasa, anuman ginawa sa sarili nating lakas ay kahabagat na magbibigo o magtatagumpay na kahabagat. Ang sabi ko dito, ang pagtsatsaga sa pagkakad ng buhay Kristiyano ay katangian ng labi. Ay nasa Apokalipsis 14, talatang 12, na ganito po ang pagkakapagay. Narito ang pagtsatsaga ng banal. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal na mga nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Alam mo mga kapatid, kaya po tayo ay narito sapagkat ipinakikita natin ang mahal natin ng Diyos. Tayo po ay nagsasyaga sapagkat mahal natin ng Diyos. Tayo po ay nagsasyaga sapagkat may pangako sa atin ng Diyos. Tayo po ay nagsasyaga sapagkat nais po natin maging ang maganda ang ating kawalan. Yan po ay isang bagay na dapat na tayo ay magdiris sapagkat ang magdiris ay talagang malaki ang nakamtan na makakamtan bilang isang patunay na ang Diyos, ang ating Panginoon sa Kristo na punta dito sa lupa, tiniis ang lahat ng hirap para sa atin. Dapat ganoon din naman tayo. Dapat tayo magtiis, dapat mahirap ang ating kalagayan, pero alalahanin po natin ang Panginoon ay masakit ang kanyang naranasan para sa atin. Kaya mga kapatid, humawag tayo kay Jesus, sa ating Panginoon Jesus. Siya po ang simula at ang katapusan at ang alta at ang ngayon. Ipapasahin natin ang Apokalipsis, nagtatag, ang sabi ito, nagtatag at nagpakasigdar sa ating pananampalataya. Kung napasahin natin ang Hebreo mga kapatid, isa sa mga napakagandang talata na ating basahin ang Hebreo 12 talata. Sabi po dito, namasdanan sa Jesus na gumawa at sumakdal sa ating pananampalataya na sa harapan niya ay nagtiis sa krus na walang pahala ang kahiyaan at umubo sa kanan ng lupan ng Diyos. Diba mga kapatid? Nagtiis ang ating Panginoon na dapat tayo na po maging tayo sakdal sa pananampalataya sa ating Panginoon. Sapagkat ipinakita ng Diyos kung gaano po siya naghirap para sa atin. Pakita naman natin kung gaano tayo nagtatsaga para sa Kanya. Nasa natin po ang pag-asa sa buhay na ipinangako ng ating Panginoon. At yung pag-asa niya dapat panawagan natin matibay mga kapatid. Sapagkat ang sabi dito ay ang ating Panginoon ay nagtigis, ano naman ang gagawin natin? Kung tayo ay ililigtas na lamang na walang gagawin, kailangan makita natin ang ating Panginoon. Ipakita natin sa ating sarili na tayo isang buwalan o ang isang karakter ni Kristo ay nasa atin. Kaya, bakit? Kung nasa atin ang karakter ng ating Panginoon, kahit hindi tayo mangaral, kahit hindi tayo mangaral mga kapatid, makikita natin, ipakita lang natin na tayo ay talagang isang tunay na lingkod at sincero sa pagsunod sa ating Panginoon. Kaya nga ang sabi ni Pablo, doon sa talatang 2:4, 4:6-8, kung ating babasahin mga kapatid, ito ang talagang ipinakita dito ni Pablo, 2:24, Kapitulo 4, talatang 6-8. Ganito po ang pagkakagulit nito. Sapagkat ako'y inialay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na.
Dito mga kapatid, sinabi ni Pablo, na nararamdaman niya na talagang mahina na siya. Kaya lahat ng kanyang ginawa, kung siya ay bata pa, ay ginawa niya na lahat. At sa pagdating ng kanyang pagpanaw, ay sinabi niya na ganito mga kapatid. Nakipagbaga ako ng mabuting pakikipagbaga sa talatang 7. Pakikipagbaga na tapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Ano po ang sabi ni Pablo? Ginawa niya ang lahat. Iningatan niya ang kanyang pananampalataya. Tayong lahat mga kapatid ay isang mayroon pong responsibilidad tulad ni Pablo na hinandong ang kanyang sariling buhay sa ating Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Siya po ay may obligasyon para ang mga tao ay mahihamo at maibalik sa ating Panginoon upang magmana rin ng kanyang pangako. Kaya sabi dito sa talatang 8, buhat ngayon ay natatan sa akin ang putong ng katuwiran ay binigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, mga kapatid, ang sabi niya, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na mga gana ng kanyang pagpapakita. Tayong lahat, alam mo naging tayo sa muling pagpapakita ng Panginoon. Kaya tulad si Pablo, ay gamitin naman natin ang lahat ng ating magagawa habang tayo ay mayroon pang kalakasan. Ibalita natin ang tulad si Pablo na ang sabi dito, ibahagi o ipabalita ang pabalita ng ating Panginoon na kung dumating man ang pagkakataon na tayo ay mawala na sa sanglibutan ay mayroon tayong ngayon. Hindi lang po sa ating napalitan kundi ang ating mga mahal sa buhay ay ibahagi natin sapagkat yun din ang gaganap upang mapatuloy ang gawain ng ating Panginoon. At kung makakay mga kapatid, hindi lang po tayo ang mamamana o tatanggap ng buong, pati yung lahat ng ating pagkakuha ay kasama natin tatanggap ng buong ng Diyos sa amin. Kaya mga kapatid, pinapakita niya kahit na hindi gaano maayos ang kanyang boses, pero pinakikita niya sa atin kung gaano siya masaya maglingkod sa Panginoon. Di po ba mga kapatid? Gaano siya masaya maglingkod sa ating Panginoon, pero ako mga kapatid talaga hindi ko kaya. Kaya pasensya na mga kapatid, kung si Brother John ay talagang natutuwa na talagang ang kanyang paglingkod ay masaya. Sana ganun po tayo lahat na laging masaya sa paglingkod sa Panginoon sa pagkabuti. At ang ulit talata na ating babasahin mga kapatid, dito po sa Hebreo, Kapitulo 10, talata 20. Okay? 10, 20. Ito na po ulit talata natin na ating babasahin. Ang sabi po dito, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa. Upang huwag magalinlangan sa pagkatapat ang nangako. Sinasabi po sa talata, ingatan po natin ang ating pananampalataya na ang Diyos ay nangako ng tapat sa atin. Mga kapatid, isang ang panawagan sa atin sa umaga kung paano po inlahat sa Biblia ang mga bagay na ito upang ating gawin ang pinakadapit sa Diyos. Kasi alam ko ang bawat sa atin ay naiya lamang na magsalita tungkol sa ating ang Panginoon. Subalit mga kapatid, gawin po natin ang ating makakaya. Sapagkat sa susunod na taon ay 2011 na at tatalikoran natin yung ating mga ginawa ng 2010. At pagpasok ng 2011, panibagong gawain naman, panibagong paglalakbay naman sa libutan ito ang ating matatahan. Nawa, idalangin natin na bawat isa sa atin ay magkaroon ng
upang ang bawat isa atin ay makasirtin pabalita ng buwan sa Panginoon. At kung baka ngayon, mga kapatid, ay dating ang Panginoon, tayo po ay sama-sama na pumuwi at maglingkod sa Kanya, hindi na po sa lupang ito, kundi pati doon sa langit ng bayan, tayo ay makasama. Purihin po natin ang ating Panginoon sa mga. Bago po tayo magtuturan ng ating mga ang basahin dito ang handog para. Ngayon, nais naming malaman ninyo mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paano sa matinding pagsubok ng kabigatian ang kasaganahan ng kanilang nagalakan at ang kanilang dalit na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahan. Matagpuan po ito sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 2. Ang masayang Macedonia ay naniniwala na ang kanilang kontribusyon ay makagawa ng malaking pagbabago. Kung minsan, mga kapatid, kapag tayo ay naghihirap at mayroon lamang tayong kaunti, iniisip natin ang ating kaunting barya ay walang magagawa. Pagbabago at sa mga tuwid, ang paghinto sa pagbibigay ay nakakahanda sa daluyan ng mga langit na pagbabago. Sa ekonomiya ng Diyos, ang Diyos ay hindi tumitingin sa dami ng ibinigay sa halip ay sa mabuting kalooban ng Diyos. Magpapasalamat tayo dahil sa katotohanan na kapag tayo ay nagbibigay ng maliit na handog, ang Panginoon Jesus ay nagdadala ito ng kanyang mga kamay. Pinalala ko ito upang marami mabiyayaan. Isang mapag-arugang ina ang naghanda ng 5 tinapay at 2 isda para sa kanyang anak na lalaki na noon ay dadalo upang makinig kay Jesus. At nang kainan na, nagpakain si Jesus ng 5,000 mga tao. Naalala pa ang mga alagad isang batang lalaki lamang ang may dalang pagkain. Paano ito makapagpakain ng 5,000 mga tao? Nang dinala na ang baon na pagkain kay Jesus, pinakarami niya ito at hanggang sa marami pa ang natira. Ang maliit na gawa, mga kapatid, ay naging malaki nang ibinigay ito sa Panginoon. Ngayon, mga kapatid, magbigay tayo ng ating ikasampung bahagi at mga handog, hindi natin dapat isipin kung malaki o maliit. Pagpalain ito ni Jesus at paramihin upang maipapagita ang kanyang salita sa mga uhaw na kaluluwa sa mundo. Tayo po ito ng ating mga diyan.
dakilan ng Diyos. Kami po ay lubos na napakasama na kami ay inyong iningatan sa Diyos at sa amahan ng araw-araw. Kami po ang mga maling na bagay ay hindi namin ipinapagdagan. Kami naniniwala at walang hanggang kapangyarihan. Ito ay inyong pangihing at gamitin. Bindito na po ito at lalo pang maraming mga kaluluwa ang madalatay ng mga. Ibig lang po ang bawat kasama na patuloy na nagtitiwala at nagtatapat na kami naniniwala sa lahat ng bagay ay nandang natin. Aming dalangin sa mga ito, buksan ang inyong makapangyarihan at ibigyan mo kami ng magandang pangatawan at kagana sa aming mga pangailangan. Ngunit ang inyong kagustuhan at pasunod para sa amin dahil kami ay manghihina at makasalanan. Kaya lahat po ba aming hihiling at pinatagubin tayo sa pangalan ng aming Panginoon. Standing on the promises in number 518, 518. Maraming salamat sa aming Diyos sa pagpapay sa aming pag-aaral. Nawa po namin sabi ng Diyos kabayan sa aming pagpapay. Patuloy kami tulungan sa mga masuko sa aming pagpapay. Maraming salamat ng Diyos sa inyong mga pangalan. Hanggang sa ating Thank you.
department, yung mga head ng bawat department ng church, yung mga officer for the year 2011, meron tayong planning at 2 p.m. May nabago po. Kaya yung mga nakapakinig ng announcement, yung mga head ng bawat department, meron po planning at 2 p.m. ngayong araw na ito, alas 2 ng hapon. Sabbath school, we have women, deacon, deaconess, children, AY, music, waka, sa PM, personal ministry, ACS, yung lahat po yan, yung mga head, may strategic nanay ng alas 2 ng hapon. So, kung kayo po ay initial, ay babalik ang alas 2 ng hapon. Kasama po ng mga associate dito. Kasama po ng mga associate at mga leader ng alas 2. Elders, please, magpaiwan po. Doon tayo sa